Sa isang liblib na baryo sa Hilagang Luzon, may isang kagubatan na halos walang naglalakas loob na pasukin. Kilala ito ng mga taga roon bilang gubat ng iyakan. Sapagkat tuwing hating gabi, lalo na kapag bilog ang buwan, maririnig mula rito ang iyak ng isang sanggol, mahina, malungkot, at tila nang hihingi ng tulong. Ngunit babala ng mga matatanda, huwag kayong susunod sa iyak. Hindi iyon tao. Hindi iyon bata. Iyon ay tiyanak, anak ng Diablo. Sinasabi ng mga kwento na ang tiyanak ay mga sanggol na isinumpa, mga batang pinatay bago sila mabinyagan, o kaya naman ay mga anak ng demonyo na isinilang sa mundo upang maghasik ng lagim. Ang kanilang anyo ay mapanlinlang. Sa una, sila'y parang inosenteng sanggol, maputla, maliit, at mahina. Ngunit sa likod ng kanilang inosenteng mukha, nakatago ang matalim na ngipin, mapupulang mata, at balat na tila sinunog ng apoy sa impyerno. Noong mga unang taon, marami ang nagsisikap hanapin ang pinagmumulan ng iyak. May isang magsasaka na nakarinig ng sigaw ng bata sa gitna ng gabi. Sa awa, pinuntahan niya ito at natagpuan ang isang sanggol na nakabalot sa basahan. Kinuha niya at niyakap. Ngunit ilang sandali lamang, nagbago ang anyo ng bata. Ang maliit na katawan ay naging halimaw, lumaki ang bibig, tumalim ang ngipin, at ang mga mata ay kumislap na pula. Kinagat nito ang leeg ng magsasaka hanggang siya ay mawalan ng lakas at tuluyang bumagsak. Kinaumagahan, natagpuan ang katawan ng lalaki sa gubat, walang dugo, at nakapikit na parang natakot hanggang sa huli. Simula noon, dumami ang mga taong bigla na lang nawawala sa baryo. May mga batang hindi na nakauwi, mga babae na nawala habang naglalakad pa uwi, at mga mangingisdang hindi na natagpuan. Ang lahat ng ito ay iniugnay sa tiyanak. Hindi lamang sa gubat naririnig ang iyak. Minsan, may mga nanay na nagigising sa hating gabi dahil parang may batang umiiyak sa kanilang bakuran. Ngunit kapag sila'y sumilip, wala namang tao. Sa iba, may maririnig na katok sa pinto 3 beses at kasunod ang iyak ng sanggol. Ang mga matatanda ay nagbabala. Kapag narinig niyo ang iyak, magdasal kayo. Huwag niyo itong sundan. Sapagkat kung bubuksan niyo ang pinto, papasok ang anak ng Diablo. Ang tiyanak, kapag lumitaw ang tunay na anyo, ay kakilakilabot. Maliit ang katawan ngunit matibay at mabilis. Ang balat ay tuyot at may mga bitak. Parang sinunog ng apoy. Ang mga kuko ay matutulis, kayang maghiwa ng laman. At ang ngiti nito ay nakakatindig balahibo, isang ngiting puno ng pagnanasa sa dugo. Madalas, ito ay gumagapang sa dilim, umaaligid sa mga kubo, at nag-aabang ng taong maawa o malilinlang. Ayon sa alamat, may ilang paraan upang mailayo ang sarili sa tiyanak. Una, huwag mong buhatin ang sanggol kapag narinig mo ang iyak. Pangalawa, magdala ng bawang, asin o banal na krus sapagkat ito ang ikinaiinis ng mga anak ng Diablo. Pangatlo, huwag lumingon kapag narinig ang tinig ng bata sa gubat. Dahil kapag tumingin ka, baka yun na ang huli mong makita. Isang gabing madilim at tahimik. 3 kabataan ang naglakas loob na hanapin ang pinagmumulan ng mga kwento. May dalang lampara, kutsilyo at krus. Naglakad sila patungo sa gubat ng iyakan. Habang sila'y pumapasok sa kabubatan, narinig nila ang malakas na iyak ng isang sanggol. Unti-unting lumapit at doon nila nakita ang isang bata, nakabalot sa puting tela, nakahandusay sa gitna ng damuhan. Isa sa kanila ang muntik ng buhatin ang bata,
Ngunit biglang bumukas ang mga mata nito. Kumikislap na pula at ang maliit na bibig ay nagpakita ng matutulis na ngipin. Sa isang iglap, sumugod ito, mabilis na kumapit sa braso ng isa sa kanila. Nagulat ang dalawa at agad nilang inihagis ang bawang at asin sa nilalang. Nagsisigaw ang tiyanak, bumuga ng maitim na usok at biglang naglaho sa dilim. Naiwan ang tatlo, nanginginig sa takot at mabilis na tumakbo pauwi. Hanggang ngayon, sinasabi ng mga taga-baryo na ang gubat ng iyakan ay nananatiling pugad ng mga tiyanak, mga anak ng Diablo na nilikha upang pahirapan ang tao. Sa tuwing may maririnig kang iyak ng bata sa gitna ng gabi, laging alalahanin, hindi lahat ng umiiyak ay dapat lapitan. Hindi lahat ng sanggol ay inosente. At hindi lahat ng tinig ay galing sa tao. Sa dilim ng gabi, baka naroon lamang nagmamasid ang tiyanak, anak ng Diablo. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, maaari mong i-like, share at mag-subscribe ka na din. Salamat sa panonood at matulog ka ng mahimbing.